kanina nakita ko na bilang panganay, talagang ikaw yung gusto talagang kasundo ng mama mo. Tingin mo bakit ikaw naging kasundo ng mama mo? Hindi naman kasundo, may mga bagay din kami pinagtatanong. Pero naiintindihan ko kasi siya eh. Naiintindihan ko kung anong pinagdadaanan niya. Naiintindihan ko kung ano yung mga paghihirap na dinanas niya simula nang iwan kami ng daddy ko. Naiintindihan ko lahat kung ano yung mga ginagawa niya para sa amin. Alam ko kung para saan yung ginagawa niya. Kaya siguro nasasabi ng mga kapatid ko na ako yung gusto niya, ako yung paborito niya. Pero sa totoo lang, wala naman talaga siyang paborito eh. Ako lang kasi talaga yung nakakaintindi sa kanya. Ako lang. Sa bahay ba, pangit ang relasyon niyo ng mga kapatid mo? Masakit sabihin pero ganun na nga. Medyo mahirap eh kasi hindi kami magkasundo sa mga ganitong bagay. Marami kaming bagay na pinagtatalunan. Kahit maliliit na bagay, lumalaki. Napakahirap dahil ako yung panganay. Tapos, hindi ko man lang matulungan yung mami ko. Lalo na sa sitwasyon namin ganito. Sa mga kapatid ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Lagi sinasabi ng dalawang mong kapatid na hindi sila yung paborito. Kitang-kita ba sa bahay ninyo ang talagang... Anong masasabi mo doon? Talaga bang hindi sila paborito? O may mali? May mali sa kanila? Hindi naman may mali. Ang hirap kasi. Hindi naman talaga ako paborito. Siguro nasasabi nilang ganun kasi may mga pagkakataon na may mga comparison lang na nangyayari. Comparison na nasasabi ng mami ko, mabuti pa yung ate mo, ganito, ganyan. Ikaw, hindi ka mag-aral ng mabuti. Yung mga ganung bagay, yun siguro nagtutulak sa kanila para sabihin na ako yung paborito. Pero totoo, wala naman eh. Walang intensyon yung mami ko na asaktan sila. Ang gusto lang niya na parang maging mabuti sila. Maging maayos yung buhay nila. Na mag-aral silang mabuti para magkaroon din naman sila ng magandang kinabukasan. Mina, gusto ko sanang tanungin sa'yo ngayon. Yung point of view mo, yung ugali, yung pakikisama, yung tono ng pananalita ng mga kapatid mo sa araw-araw, hindi lang sa'yo, hindi lang sa ate mo, hindi lang sa mama mo, pati sa bunso mong kapatid. Paano sila? Ikwento mo isa-isa. Simulan mo sa mama mo. Magulo eh. Kagaya nga ng sinabi din ng mami ko, nawawalan na sila ng respeto. Hindi na nila kayang sundin. Wala eh. Kung ano yung gusto namin sabihin sa kanila, parang lumalabas lang. Pasok sa isang tenga, lalabas sa isang tenga. Kahit ilang beses mong pagsabihan, ganun pa rin. Walang pagbabago. Kahit sa akin, hindi ko sila makitaan ng parang gumagawa sila ng paraan para man lang matulungan. Kasi ang hirap ng sitwasyon namin eh. Ako lang yung katulong ng mami ko, katuwang niya sa pagpapaaral sa 3 kong magkakapatid. Tapos, gano'n. Tapos wala ka man lang parang hindi ka nila naiintindihan. Mahirap din kasi yung part ko dito kasi ako nga yung panganay. Tapos lahat ng responsibilidad nasa akin. Parang minsan, naiisip ko na hindi ko ba sila nagagabayan. Kasi ako dapat yung panganay eh. Dapat. Ngayon, Nina, kasi hindi ako yung magdidikta ko anong dapat mong gawin. Maaari sana kung ipo-point out natin yung mali. Yung oras eh. Oras na magkakasama kayo. Kasi ayun, nung nakausap ko yung mama mo, ayun din. Yung oras na magkakasama kayo. Ngayon tatanungin kita.
ano sa tingin mo yung dapat yung gawin para makatulong sa pamilya nyo, para magkasundo-sundo kayo, para maging maayos ang lahat. Sa tingin mo, anong dapat gawin? Siguro sa ngayon magkaroon kami ng unity. Kasi sa nangyayari sa amin, may iba-iba kaming business eh. May iba-iba kaming ginagawa. Halos di na kami nagkikita eh. Sa pagkain na lang ata kami nagkakasabay-sabay, pero minsanan lang din yun. So, Wala. pinapalabas mo oras para sa isa't isa, oras na magkakasama kayong lahat. Magandang isipin na nakita mo kung ano ang dapat gawin. Hindi kaya buti kung sinabi mo na isa kainan lang kayo nakikita. Bakit hindi niyo subukan na patagalin? May isang araw na hindi aalis si mama, hindi ka magtatrabaho, hindi mag-aaral muna yung tatlong mong pangkapatid, at mag-uusap-usap muna kayo. Kasi dyan talaga nagsisimula ang lahat sa pag-uusap, hindi ba? Mabuting subukan mo na i-reach out sila kasi tinuturo nila na ikaw din ay may mali at sinasabi mo na may mali din sila. Hindi magkakaintindihan kung nagsisisihan tayo, hindi ba? Magandang magkita-kita, mag-usap-usap kayo at sabihin yung hinanakan sa isa't isa para ma-resolve na. Talagang hinanais ko na mapaayos at talagang magkasama-sama at magkausap kayo ng mabuti. Thank you, God.